Okay, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin at naway sumaatin po ang pagpapala, biyaya po at kalakasan po ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay magpapatuloy po dito po sa ating pagtalakay. Napakaganda rin po nito sapagkat ito po ay napapanahon upang maipakita po natin po na ang banal na Espiritu ay kumikilos na patuloy sa ating po mga buhay sa pamamagitan ng sitwasyon na kinakaharap ng ating pong bansa. Na makita po na ipakita natin tayo po ay Kristiyano. Christian tayo. Amen. Okay. So, sa ating pagpapatuloy po na ito, I would like to pray first, no? Tayo po yumuko at manalangin po tayo para po sa ating Panginoon. Oh yes, so Lord Jesus, we give you praise, we give you glory, and we give you honor. Panginoon, sa pagkakataong ito, kami po'y muling lumalapit at nagpupuri sa iyong pangalang banal, pangalang makapangyarihan po sa lahat, O Diyos. Salamat muli, O Diyos, sa pagkakataon na binigay mo upang kami makapag-alay ng aming pong pagsamba sa iyong banal na harapan at loobin po ninyo na ito po'y maging katanggap-tanggap ang lahat ng inalay po namin pagpupuri at pagsamba. Kinikilala ka namin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa paglalapit po namin ito, O Diyos, buong pagpapakumbaba po rin namin inilalapit ang aming po mga puso, ang aming po mga buhay. Kung ano man po mga bagay na nagawa po namin hindi ayon sa kalooban po ninyo, patawarin mo po kami. Ang banal mong dugo, Panginoong Hesus, ang siyang muling maglinis po sa amin. Patawarin kami sa lahat-lahat ng ito. At inihiling namin, Panginoon, na malaya ka na makakilos sa amin po. Anumang mapapakinggan namin sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, loobin po ninyo na mapagpala ang aming mga puso. Maihasik po ito sa puso na handa na tumanggap ng iyong salita. Handa, Panginoon, upang baguhin at tanggapin ang pagbabago buhat sa Espiritu po ninyong banal. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw na po ang siyang maghatid ng mga salita mo po na ito. Dumating ito ng may kapangyarihan sa aming puso. Dumating po ito ng may kapangyarihan sa aming po mga buhay. At kayo, O Diyos, ang siyang maparangalan sa pagpapahayag ng iyong salita po na ito. Salamat po, Panginoon. Bless your people and bless each and every one na makakapakinig ng iyong mensahe po na ito. And this we pray in the mighty name of Jesus. And let the people of God say Amen. Amen. Okay, while standing, let's open our Bible in the book of Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 29 in NLT translation. And then we will move to Matthew chapter 7 verse 1 and 2. Ephesians chapter 4 verse 29. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 1 and verse 2. The same translation ko rin po ito babasahin, no, in NLT translation. Puro NLT tayo maliban sa Philippians na babasahin natin, no? Matthew chapter 7 verse 1 and 2. Do not judge others, and you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. And Philippians chapter 2 verse 3. Philippians chapter 2 verse 3. But I would like to read this in worldwide English translation. Ayan. Do not try to prove you are better than others. Do not be proud of yourselves, but be humble. Think of other people as being better than
yourself. Napakagandang salita ng Diyos, no? Amen. And James chapter 2 verse 12 to 13. James chapter 2 verse 12 to 13. So whatever you say or whatever you do, remember that you will be judged by the law that sets you free. There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you had been merciful, God will be merciful when He judges you. Grabe. Okay, tayo pong lahat ay makakaupo na po, no? Magandang araw at pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay para po sa ating lahat na naririto. Isang matagumpay po na gawain po ay binigay ng ating Lord po kahapon po sa ginanap po dito po sa ating church na ating intentional, no? Church growth seminar, no? Yesterday. And we're so thankful, of course, dun sa mga ginamit po ng ating Panginoon. And going back dito po sa ating pong series po na siyang ating tinatalakay, no? So, we have this subject na diniscuss po natin nung nakaraan. And the series na tinatalakay po natin has the title, How Christians Should Handle the Dirty World of Politics. So, in our first subject po nito, no, last March 23, we talk about the subject, the dirty tactics of the Philippine politics during campaign period. And then last Sunday po, no, ayan, ang ating tinalakay, Christianity and the fight against political toxicity. And for today, na ating tatalakayin po, maganda po na maunawaan po natin sapagkat napakainit na parang mas matindi pa ang init sa hotcake ng politika po sa ating pong bansa. Amen. At maraming Christian po ang nai-involve po rito. So, I believe, no, ito po'y kinakailangan masagot ayon po sa salita ng ating Panginoon. This question, should Christian participate in negative campaigning in election? Tama po ba na tayong mga Kristiyano ay mag-involve dito sa tinatawag na negative campaigning po na ito? So briefly, balikan po lang natin yung natalakay po natin. Ito po nga first part po natin. We talk about this 6 tactics na ginagamit po, no, regarding the dirty tactics, no, in Philippine politics during campaign period. Ano-ano po yan? The dirty tactic number 1 is smear campaign and black propaganda. And then dirty tactic number 2, yung below the belt comments and character assassination. Dirty tactic number 3, cancel culture in politics. And then dirty tactic number 4, vote buying and manipulation. Susunod po, dirty tactic number 5, cyberbullying and fake news. And dirty tactic number 6, of course, the persistent issue of electoral cheating in the Philippines. And yung ating last subject na Christianity and the fight against toxicity, ito naman po ang siyang ating natalakay po, that all voters, especially Christian, should respond to smear campaign and character assassination with truth and love. Sumunod po, all voters, especially Christian, should reject vote buying and political manipulation. And third po, all voters, especially Christians, no, should respond to fake news and misinformation with discernment and fact-checking. All voters, especially Christians, should avoid cancel culture and practice grace. Susunod po, all voters, panlima, no, especially Christians, should address fanatic supporters who use profanity and unhealthy tactics. And then lastly po, all voters, especially Christians, should promote righteous leadership and voting wisely. So today, no, dito po sa ating pag-aaral po in our third subject, no, should Christian participate in negative campaigning? Mahalaga po na masagot po natin ito. Kasi marami na po yung lublub na po dito po sa politika. Lalo na po, ilang linggo na lang, election na po. Naintindihan po ba natin?
Napakahalaga na maintindihan po natin ito. And when we say negative campaigning, everybody say the word negative campaigning. Pag sinabing negative campaigning, it means attacking an opponent's character, policies, or past actions is a common tactic used by candidates and their supporters to gain advantage. Yan po ang ibig po sabihin po ng tinatawag po na negative campaigning. In short, aatakihin po. Nakapokus po sa pag-atake doon sa kalaban po. Nakita nyo po, wala po bihira sa mga kumakandidato ang kanyang ibinibida, yung kanya pong plano at plataforma na tinatawag, yung kanyang gagawin. Mostly po yung pag-atake. Kapag ang isang politiko, kapag ang isang kandidato po, nakapokus po sa pag-atake sa kalaban niya po, wala pong plataforma po yan. Wala pong planong maganda po yan. Naintindihan po ba natin? So kahit sino po yan, basta't puro ganun ang ginagawa at ni walang binanggit kung ano gagawin niya para sa bayan, hindi po yan maganda at maayos po na kandidato kapag gano'n, no? So, tayo ngayon na mananampalataya, kailangan maging matalino tayo, no? Of course, katulad ng binanggit ko nung nakaraan, ang mensahe po na ito ay ina-address sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng Christians, no? If you are not Christians, okay, magpakalugmo ka, magpaka-negative ka. Sige, bumira ka ng bumira. Wala kaming pakialam sa iyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang aming pong panuntunan, ang salita ng Diyos, ang aming pinaniniwalaan, at ang salita ng Diyos, ang aming pong susundin kahit po sa pagpili ng tinatawag po na pamamaraan ng pangangampanya. So, sa ating lahat na naririto, ang tanong, no? Once again, should we engage in negative campaigning? Tayo po ba ay dapat mag-engage in negative campaigning? And another question, to be specific, does the Bible, ayan na, does the Bible, ito po bang Biblia po na ito, provide guidance on how believers should conduct themselves during elections or campaigning period? Ano ang dapat nating gagawin bilang isang mananampalataya? Or better yet, no? Should Christian participate in negative campaigning, which is yung title po natin? Okay, gusto niyo malaman? Mahalaga po ito, no? Regardless of our political belief, magdiretso lang po kayo. Wala tayong masasabi dapat sa isa't isa pagdating po. Kasi kung yun ang pinaniniwalaan po ninyo, mabuti nga't mainam sa bansang Amerika, dalawa lang ang pagpipilian po. It's either liberal or Republican. And those two political parties po na yun, nakabase po yun doon sa tinatawag na principle. When you go to liberal, alam mo na, liberal, yung may kalayaan. Kaya po, limbawa, yung lahat ng mga grupo ng mga LGBTQ+, doon sila sa liberal, hindi pupunta yan sa Republican. Kasi po, ang mga Republican po, mga ano po ito, conservative, ayan. So, kaya lahat ng mga conservative, pipili dito sa Republican po. Regardless, minsan kung sino nga yung kandidato, kasi based po sila sa principle. Hindi kagaya po dito sa atin, ang daming political party po sa atin eh. Di po ba? At saka hindi po nakabase po sa prinsipyo, yung minsan may kandidato o kontra siya rito. Pagka nalaman niya na kinancel siya ng isang influencer o isang dahil hindi niya panalig ng kandidato, yung kanyang tinatayo ang prinsipyo, bumibigay eh. Yun ang nagko-compromise kasi nga hindi po based dun sa tinatawag na principle. Okay, let's talk about this, no? Biblically, scripturally, pag-aralan po natin. Ito'y matagal ko na po na talagang inaaral para nang sa ganon. Mabigyan ng patnubay ang mga mananampalataya bilang Christians, ano ba talaga sinasabi po ng salita ng ating Panginoon? Okay, unang-una, the scriptural principle regarding negative campaigning. Let's talk about this. The scriptural principles regarding negative campaigning. So to understand it better and clearly, kinakailangan maintindihan muna natin po ng buo yung tinatawag po na negative campaigning. So, let's move this to this part. What is negative campaigning? Ano po ba talaga ito pong negative campaigning po na ito? Kasi ito po yung when we talk about the political landscape here in our country, parang ito po hindi po nawala.
Parang simula po yata, nung magkaroon ng politika po sa ating pong bansa, kailan nyo naaalala sa kasaysayan na nagkaroon po ng politika po sa ating pong bansa? Sige po. Sa kasaysayan natin, ha? Kailan nyo naalala? Sa panahon po nino? Yan, okay. At sino po ang matapang na nagpapahayag ng pamamaraang pagiging makabayan nung panahon po ni Aguinaldo? Yung Tinodas. Ayan, si General Luna, di po ba? Yan ang isang matibay po na ano. Balikan nyo po yan, panoorin nyo po uli at nang makarinig po kayo ng katakot-takot na pagmumura po uli, ha? Amen. Yung panoorin nyo po uli yan, yung pelikula po na yan, no? Ni John Arcillas na bilang General Luna para maintindihan nyo po, mula pa po noon, lumalarawan na po ng politika noon hanggang ngayon, wala namang pinagbago po Totoo yun. Kaya tignan natin, noon may negative campaigning na. May fake news na po nung panahon po nila. Baka akala ninyo. Pag-aralan natin ang kasaysayan, meron na po, no? Okay. So, ito po yung namamayagpag sa ating pong bansa, no? Pagdating sa usaping politika. Now, when you say negative campaigning is a strategy as old as organized politics itself, yet its ethical implications remain hotly debated. Totoo po yun. Mainit po na pinagtatalunan po. Ito pong bagay po na ito. Bagamat makikita po natin, minsan yung simpleng kritisismo na naibibigay, allowable po yun. Ang kailangan lang, wag lamang pong lalabis po yung sa malabis na pag-atake po. Yung kumbaga po sa boxing nga, yung below the belt. Pwede kang manuntok sa boxing kasi boxing talaga yung labanan yan Pero hindi po pwede na talagang susuntokin mo po yun ng pailalim na papaganon. Alam nyo na kung saan naabutin yun, di po ba? Bawal po yun. Below the belt po yun Naintindihan po ba natin? Bawal po manuntok sa tumbong. Sorry po hindi inaalaw po yun. Pwedeng manuntok sa muka, lahat. Okay, may mga allowable po Ganon din po kahit po sa politika. Inaalaw na mag-criticize Pero wag lang yung tinatawag po na sobrang negatibo talaga, na talagang kumbaga below the belt. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, below the belt. Okay. Now, negative campaigning involves the deliberate dissemination of information intended. Eto na, may mabigat po yung intended Kahapon nga, intentional. Sa Tagalog, sinasadya. Ayan, ganun din sa politika. Sinasadya na nawasakin to damage an opponent's reputation, character, and electability. Okay. So, ito po higit pa doon sa tinatawag po na policy disagreements. Ibig sabihin, meron kang polisiya nitong kandidato na to na hindi mo sinasang-ayunan, no? Kasi kasama po yan. Like for example, ang tao po, pipili po yan lagi po pagdating sa tinatawag po na conviction Personal conviction. Di po ba? Hindi natin pwedeng anuhin yun kasi personal nga Pag sinabing personal, yun ang kanyang personal na opinion, paniniwala, tinitindigan. Halimbawa, para maintindihan ninyo, those group or individuals who supported the LGBT definitely will not vote for those who opposes the LGBT. Siyempre, pipiliin nila yung sumusuporta. And because of that, hindi natin sila po pwedeng i-criticize. Natural, lang ang piliin nila yung kumokontra sa kanila. Common sense lang. So, having that kind of understanding, hindi na natin dapat po na masabi po na, ito bobo to, ito tanga to. Wala nang ganun Kasi yun ang conviction niya. Natural, alang ang piliin niya, kalaban niya. Tama po ba? Kahit po sa pamamahala, sometimes hindi natin maiaalis. Natural, ang pipiliin mo, yung pinagkakatiwalaan mo Ang pinagkakatiwalaan mo, kamag-anak, kaibigan, kaklase. Tama? So, hindi natin pwede siya, bobo to pinili, mga kaibigan, kamag-anak, kahit ikaw Kahit sino maupo sa atin, pipiliin natin, yan na nasa priority list natin, kamag-anak, kaibigan, kaklase, o pinagkakatiwalaan.
Kaya wag natin masyadong personalin yung bagay na pipiliin. Natural, yun ang pinili po nila eh. Amen. Ngayon, yung mga nag-o-oppose naman with those principles, no? Of course, ang pipiliin po nila, siyempre yung kapanalig talaga nila. Amen. Yung ayaw sa ganong klaseng prinsipyo. Lagi po yan. Ganun po ang tinatawag, no? So, intended to damage an opponent's reputation, character, and electability. Yan nga po yan. Okay, ngayon, sumusobra minsan. Minsan may makikita kang mali sa polisiya. Di po ba? Pero maaatake po yung tinatawag na karakter eh. Nalilihis palagi ron. Tama? Like for example, hindi naman sa tapos na naman po. Siguro naman, pwede ko po sigurong banggitin po ito. Nung nakaraang presidential election, di po ba? Isa po sa tumakbo po, ito pong ating pambansang kamao. Amen. Di po ba? So, siyempre, polisiya ang mga ibibigay po. Isa sa polisiya po ni pambansang kamao, ayan, okay, ni Mane, okay. So, di po ba yung sabi niya, magtatayo po siya ng Department of Water ba yun? Sino nakakaalala po sa iyo? Dapat kinakailangan may department. Did I say it right? Or please correct me. Basta Department of Water eh. So, siguro baka ang isip niya kasi may fire department. Diba? So ngayon, nalito yung tao. Kahit ako nalito, promise po, no? Mawalang galang na po, mahal na senador, na dating senador, at tumatakbo muling senador, nalituhan kami doon sa tinatawag na Department of Water mo dahil baka nga mamaya ang isip niya may fire department, so pwede rin maglagay naman ng water department, o di ba? Di natin alam, baka mamaya ang plataforma niya, kasi ang fire department, yung sobrang apoy, tutupukin, tama po ba? Baka naman sa water department na iniisip niya, yung sobrang tubig, sobrang baha, susolusyonan niya yung baha. Hindi lang niya nai-express na maigi. Yun ang baka, kasi di ba, common sense, pag fire department, yan ay ginagamit sa mga lumalabis ang apoy, sunog, di po ba? So, andun ang fire department para apulahin yung apoy, yung sunog. Ngayon, naisip niya siguro, dapat daw magkaroon sa bansa natin ng Department of Water, di po ba? So baka mamaya naisip niya, maraming baha, maraming tubig. Yung lahat naman ng mga pagbaha, yung Department of Water ang siyang so-solve dun sa po na yun. Kausapin niyo po ako, mahal na senador, baka makatulong po ako sa pangangampanya po ninyo. No? So, yun ang inaano po natin. Kaya lang, doon nadali po ang ating po pambansang kamao. Kasi nga wala Yung naatake na po siya tuloy pagdating ron, which is dapat, ipinaliwanag niya rin anong ibig niya sabihin doon sa Department of Water na gusto niyang gawin. Kaya lang, aminin natin, hindi niya na rin napaliwanag So, kaya kita nyo, yung ibang mga komento, ganyan talaga kasi puro suntok na yan Alog na utak niya na kung ano na lang yung mga masabi niya siguro, hindi niya na mapaliwanag. Sorry po, no? Hindi po ako nagsabi po, no, mahal na senador, yung mga nagko-komento po, yun ang nasasabi po tuloy sa kanya. So, naaatake po yung kanya pong karakter, yung electability niya na dapat mahahalal na siya sana, yun nga ang nangyari. Hindi niya naipaliwanag ng tama po. Now, this strategy, itong negative campaigning po na ito, no? Sometimes, emotionally charged language, or kasama po ito, yung mga emotionally charged language, ano pa po, evocative, imagery, ano pa po, no? Strategically time release of damaging information. Ito, na po ito, matik na po talaga to. Kaya, within the next few weeks, kasi ilang buwan, to be exactly, ngayon po, halos 1 month na lang, 1 month today, no? Election na po. Okay. So, within the next few weeks po, yung 2 weeks bago po mag-election, maniwala po kayo, marami pong pasabog po ang magkabilang kampo po niyan. Sure na po yan. Ako, may inaabangan ako Sure na sure yan. Talaga, may lalabas po talaga. Kasi wala kang magagawa. Yun ang pamamaraan. Ang sinasabi ko, pamamaraan ng politika po dito po sa ating pong bansa, na which is hindi po mainam at maganda po, kagaya ng sinasabi ko po sa inyo. And they are all designed to create a negative association in the minds of voters. Kaya nasusway po talaga
kaisipan ng mga botante. Pero tayo bilang mananampalataya, bilang Christian, na talagang ang pinanghahawakan natin, Word of God, dito tayo babase po sa salita ng ating Panginoon. Ano pa po? Kasama pa po dyan. Ito pa po, yung mga whispering campaigns, halimbawa yung mga umuugong-ugong na balita, no? Ano-ano po yan? Like for example, yung tinatawag po na alleging moral failings. Ayan, sinasama po yan. Kita ninyo? Di po ba? Nananahimik ang mga private life ng mga politician. Magugulat ka. Biglang kakalkalin. Merong 3 babae, 3 lalaki. Di po ba? Ganun talaga eh. Pero nung hindi siya tumatakbo, wali-wala yun. Nakakalkal yung mga ganong klase po na yun na ano pa po? Advertisements highlighting past mistakes. Ayan, yung mga pagkakamali ng mga nakaraan. Kasi naman, yung iba, inuulit pa. Di ba? Nagkamali na nung nakaraan eh. Halimbawa, yung kumain po, saan kumain? Hindi, sa baso ba yung kumain? O tapos, uulitin ngayon, kakain naman sa takip naman ng kaldero. So, di ba? Nakita mo na yung ganun eh. Nung nakaraan, ang ampanya, bumuhat ng isang sakong sibuyas, di po ba? Makakakita ka na ngayon. Puro mga pagbuhat. Alam naman natin, wag mo naman po tayong magagalit po. Alam natin mga pagkukunwari po yan. Kailan po ba natin nakita yung mga yan na bumuhat po nung Di po ba? Minsan may nasunugan, pagkatapos. Puro lang yun eh. Shooting po lahat yun. Yung mga umiiyak, di po ba? Na alam na po natin lahat yan. Hindi po kailangan nyo. Ang kailangan kung ano ang pamamalakad na gagawin mo. Kasi walang epekto po yun sa mamamayan kung tutuusin. Kahit yumakap-yakap ka, no? Umiyak-iyak ka, ano gagawin mo dun sa mga tao? Ano gagawin mo dun sa bayan? Ano gagawin mo dun sa tinatawag na bansa? So, yan po ang nangyayari po, no? Ano pa po? Yung gaps out of context. Ayan, yung mga error out of context. Yung mga splice videos na ginagamit, no? Nakagaya nga ng sinabi ko po sa inyo, minsan, intended yan eh. Yung i-chop-chop yung video, tas pagdudugtungin po, para lumabas mali. Kinakailangan makuha nyo yung buong konteksto pagdating po dyan. Naintindihan po ba natin? Okay. So yan, huwag kayong basta-basta maniniwala. Like for example, yung mga video ngayon, no? Hindi po, isipin nyo nga, kagaya ng binanggit ko nung nakaraan eh. Kumanta ng We Are the World, di po ba? Siguro, hanapin ko nga, i-share ko nga yan sa inyo minsan. We Are the World, kumanta sila Trump, sila Putin, di ba? Biro niya, sila Kim Jong-un. Yan yung mga sino pa ba yung mga karakter doon? Grabe, ha? So, doon yung makikita, parang pag tinignan mo, talagang sila yung mukha nila, sila, boses nila, yung Iba na po ang panahon po natin ngayon. Sa makabagong teknolohiya, kapag ka po tayo ay hindi sanay, ang hindi marunong gumamit, yung tinatawag po, diretso po, yung computer illiterate. Yan ang nalilinlang kadalasan. Kasi nung araw, yung tinatawag na pag-illiterate ka, yung di ka marunong magsulat, di po ba? Di ka marunong bumasa. Ngayon po, meron ng tinatawag na computer illiterate na kinakailangan talaga matuto eh. Kaya nga po yung mga grannies po dito sa atin, kailangan matutong gumamit ng cellphone, matutong gumamit ng computer, matuto nilang gamitin po lahat yan ng tama. Kaya lang kita niyo lagi nga sinasabi, dapat daw hiwalay daw ang Facebook ng mga matatanda. O, kita ninyo. So, pwede rin naman, mangyari po talaga yun. Kasi talagang hindi magkakasundo yung dalawang henerasyon po na yan eh. Because of what you call generation gap na tinatawag. So, yan po yan, no? And dissemination of misleading or outright false information about the opponent's record. Minsan, mali po talaga yung mga binibigay na impormasyon. Intention po yun. Kasi hanggat hindi pumipiyok, talagang sige lang ng sige dun sa tinatawag na mga maling pangangampanya po yan. Now, negative campaigning involves highlighting the flaws. Ayan ang ginagawa. Highlighting the flaws, ano pa po? Mistakes or moral failures of political opponents rather than focusing on one's own policies and qualification.
Kasi talaga, ito po, diretso, maraming hindi magkakasundo. Hindi po natin lagi, no? Hindi ko sinasabing wala nun, ha? Hindi po natin lagi po mape-perfect yung hinahanap natin sa isang mamumuno sa isang bansa. Sometimes, may mahina sa morality talaga. Pero ang galing sa administration. Bibigyan ko kayo ng example kahit po sa Bible. Oh. Ang Israel po, the only king na nakapaghatid po sa Israel ng tinatawag po na Golden Age, ay wala pong iba kung hindi sinong king. Solomon. Wala po. Grabe po. Matagal ko na pong gustong ituro po sa inyo. Siguro, may 10 taon na inaareglo ko po isa-isa kung ano po yung progress po. Kasi it will take to study the history of Israel somehow para makita nyo lang kung gaano kagaling po si King Solomon. Paano niya ginamit po yung lahat ng lupa, lahat ng tubig sa bansang Israel para pakinabangan po ng bansa po nila. Siya po ang tanging hari o presidente o namumuno sa Israel po na hindi po dumanas ng kahit na isang gera. Walang dumanak na dugo sa panahon ni King Solomon. At sa panahon ni King Solomon, mayamang-mayaman ang Israel. Pati mamamayan, nila, kumbaga, yung pride po nila bilang Israelita, during the time ni Solomon, pag sinabing Israelita ka, nilulook up ka. Because of King Solomon, sa kanyang mahusay na pamamahala. Magaling magpayo, pero kaya lang, nag-fail in terms of morality. Diba? 700 concubines. 300. Di po ba? Yung asawa niya. 1,000 yun. Amen. Tatanungin ko kayo, ito lang. Sino nagbigay ng karunungan kay Solomon? Saan yan? Di po ba? In chapter 2? Di po ba? 2 Kings, chapter 2. Binigyan ba siyang karunungan ng Lord? Kanino nang galing? Sa Lord. O ngayon, kung sa Panginoon galing po yung karunungan po ni Solomon, alam niyo po ba kung bakit po walang gera sa panahon ni Solomon? Lahat ng kalaban po na hari ng Israel, ginawa niya pong biyenan. Inasawa niya, kinuha niya bilang asawa. Lahat ng tinatawag po na neighboring countries na makalaban sa kanila. Ngayon, tatanungin ko kayo, mag-aaway ba yan? Gegerahin mo ba manugang mo? Ha? Kulang pa daw, kulang pa siya. Ay. Yun ang sinasabi po ron. Tignan po ninyo. Napakalinaw. O paano ko, halimbawang sa pangangampanya, huwag natin piliin si Solomon, babaero po yan. 1,000 babae ni Solomon. Kung halimbawang may re-election, o di po ba? Kung halimbawang ganun ang pamamaraan, ay paano yan? I'm not saying na piliin po yung gano. What I am saying, there are times, kasi hindi naman po talaga, hindi naman religious ang tawag rito, ang politics na may requirements talaga na kasama ang righteousness. Hindi po. Somehow, hanggat maaari, yes. Pero walang magiging perfect kasi hindi naman church po yan. Hindi po yan religious position or post. Talagang meron pong mga Ngayon, sasabihin na, sa Bible ba, meron bang walang ganong kaparehas ni Solomon na 1,000 babae? Meron, ang dami po na isa lang ang asawa po nila, pero tinuruan naman, sumamba sa Diyos-Diyosan, yung Israel. Hindi po pinagyaman, hindi yumaman po ang bansang Israel, nung panahon po na yun. So, ang sinasabi po sa atin,
ang pamamaraan po ng politika dito po sa atin. Yung political opponents po, nagpo-focus po saan? Doon sa tinatawag po ng mga past mistakes, doon sa mga flaws. Paano kung ang strength, papipiliin natin? Mamumuno Oh. Tama? Mamumuno, pagdating sa pamumuno, administration po talaga yan. Kahit sabihin mong palamura yan, wala ka magagawa. At sabihin mo na talagang si Solomon, 1,000 ang babae, wala tayong magagawa. Tama? I am not advocating yung kay Solomon. What is right is right. Ang pinag-uusapan natin, walang kaugnayan sa kanyang pamamahalang kapasidad. Yung tinatawag na mga past mistakes, di po ba? Whatever moral failures na meron po siya, no? Yung mga flaws. Kasi lahat naman may flaws May mga kahinaan Amen. So, negative campaigning often devolves into slander, exaggeration, and personal attacks. Yan ang nangyayari po. Talagang paninira na lang talaga Lahat yan, kasiraan, makikita nyo. Hanggang palapit tayo ng palapit po sa 12. Siraan ng siraan yung mga yan po. Ang ipapakita niyan, mga kasiraan. Naintindihan po ba natin? Now, biblical teachings on speech and conduct. Ito po, tignan natin. Ano po ang tinuturo po ng salita ng ating Diyos, no? Now, we have read, especially in Ephesians 4:29, no? That speaking foul or abusive language are prohibited in the scriptures. Ipinagbabawal po ang pagsasalita po nung tinatawag na foul and abusive language. Ephesians 4:29 NLT. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. So, when you say negative campaigning, ito makikita natin negative and foul words na mga or foul words or language ang ginagamit po rito. And that is why itong negative campaigning po na to, it involves words that are far from gracious. Totoo po Hindi po gracious words ang makikita nyo during campaigning po, lalo na sa Pilipinas Puro paninira po talaga and contradicting this biblical principle po na ito na binasa natin in Ephesians 4:29. Colossians chapter 4 verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with, ayun, dapat po meron daw po alat seasoned with salt. Ayan, so that you may know how you should answer each person. Now, in some translation, like for example, in NCB translation, ang ginamit po, yung season with salt, season with wisdom. Ibig sabihin, yung mga pananalita natin, dapat may taglay po na karunungan po tayong mapapakinggan pagdating po dyan. Or in some translation, like for example, in CEB or Common English Bible Translation, ang binanggit po is sprinkled with insight. Talagang may matututunan tayo May kapupulutan tayo. Pag nagsalita, dapat ang isang mananampalataya, may mapupulot. Lalakas, yun ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Proverbs chapter 10 verse 18 in Voice Translation, lips that lie cover deep-seated hatred, and whoever spreads a libelous rumor is acting as a fool. Nakita nyo yung libelous rumors. So, in other translation, in GNT or Good News Translation, anyone who hides hatred is a liar. Anyone who spreads gossip is a fool. Yung nagkakalat daw po ng mga chismis, kagaya dyan, during this campaign, ang dami pa na mga lalabas. Maniwala po kayo, especially this coming 2 weeks po na yan. Malaki po ang mga mga pagbabago na makikita, mapapakinggan natin sa mga tumatakbo po na yan. So therefore, tayo mga mananampalataya, Christians should be careful not to use their words to curse or unjustly condemn others, even in political settings. Kahit po sa politics, kung ito hindi okay po sa ating mga mananampalataya, lalo na pag nag-engage tayo, nag-involve po tayo sa politics, jumoin ka, wag po tayong gagamit po nung tinatawag po ng mga ganyang klaseng pananalita. Hindi nalulugod po ang ating Panginoon.
Tignan niyo ang sabi ng James chapter 3 verse 9 and 10. With our tongues, we praise our Lord and Father. O tama, ito nga namang ating mga bibig, sa ating pong mga dila, no? Na ito, pinupuri natin ang ating pong Diyos at Ama. Yet, with the same tongues, we curse people. Yung ginagamit, kanina nagpuri tayo. Pagkatapos, maya-maya, o susunod na araw, oras, gagamitin mo yung dila na yun para manumpa ka naman ng ibang tao. Di po ba? Who were created in God's likeness. Yung sinumpa mo, nilalang sa wangis ng Diyos. Tama ba? Praise and curses come from the same mouth. Biro nyo, ang pagpupuri daw, pati ang pagsumpa, dumadaan, no? sa iisang bibig. My brothers and sisters, this should not happen. Sabi ni James. Pangalawa po, the Christian's role in politics. Ano po role po nating mananampalataya pagdating po sa tinatawag na politika? Integrity and truth. Yan po yan. Bagamat importante, of course, no, it is also important to expose corruption and to advocate this what you call for righteous policies po na yan. Pero itong pamamaraan po na ito, ulitin ko, kung ito lang ang masyadong iha-highlights natin, hindi po yan ang nais po ng ating Panginoon. Because the Bible calls for truthfulness and integrity. Ano ibig po sabihin? Christian must be careful to participate in or spread false accusation about political opponents. Iwasan po natin yan. No? Ang pinakamaganda po talaga kaya kita kung makakapagpigil kayo, magpigil kayo. Kung hindi natin kaya magpigil, wag na tayong sumausaw. Yan na po. Ako nga, kaya nga kita nyo, recently talaga ang ginagawa ko na lang kaysa mag-comment, magdasal po tayo para sa Pilipinas. Di po ba? Wala ka na magagawa Baka mas may bababago pa sa pamamagitan ng pagdadasal para sa Pilipinas. Di ba? Gaya nung sa Las Piñas, ang daming grabe problema ng Las Piñas na kung ano-ano mga nangyayari. Hindi naman ako naninira sa Las Piñas, no? Baka isipin, binalita meron daw totoong na, ewan ko kung totoo yun, na Shabu Laboratory. Kaya lang kapuna-puna, kung Shabu Laboratory itong bahay mo, bakit bukas yung pinto mo sa gate, yung gate mo bukas, yung pintuan mo, parang may hindi ko alam kung yun reenactment, sabi tuloy nung iba, na sinuting na lang, di ba? Tapos merong sinaksak, di ba, sa Las Piñas. Magulo talaga yung CAA na yan, nung araw pa. Grabe. Opo. Mahirap po talagang mga hablutan nung araw Diyan na hanggang ngayon Hirap dumaan po dyan. Baka kala nyo safe kayo kahit nakamotor kayo. Minsan yung motor nyo hahablutin po dyan sa CAA pagka mahirap. Kita nyo yung gulo? Siyempre paano natin dyan? Kundi magdasal na lang po tayo para po sa ganyan. Amen. So, yung mga bagay po na yan, bilang isang mananampalataya, believer, hinahanap sa atin ng Lord. Exodus chapter 23 verse 1. Exodus chapter 23 verse 1. You must not pass along false rumors. Ayan. You must not cooperate with evil people by lying on the witness stand. Ito po, grabe po itong nangyayari po na to. Kaya nga kita ninyo kahit po sa korte, di po ba, kahit sa Congress at saka sa Senate yata, kapag ikay mag-uumpisa, manunumpa pa po sa Biblia, di ba? Sipin po nyo, nanumpa sa Biblia, pagkatapos, magsisinungaling. Sa bagay, ako naman, nakita ko naman, talagang kapag ikay sumumpa ka sa Biblia, yung binasa ni Brother King kanina, yung Ecclesiastes chapter 5, verse 4, ganun din nyo, kasi ang binaw mo, the whole truth, di ba? And nothing but the truth. No? Pagkatapos, magsisinungaling ka. Ginamit mo pa Biblia. Hindi po ba? Darating ang panahon, talagang kahit makalusot yung kasinungalingan po nila, hindi pa lalagpasin ng Lord yan. Tandaan ninyo. Hindi pa lalagpasin ng Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Amen. Okay. Now,
Kasi ang nangyayari, medyo mainipin lang ang mga tao. Gusto pag nagsinungaling, tamaan kagad ng kidlat eh. Ganun ang gusto natin eh, di ba? Ng karamihan. Tama. Pag nagsinungaling, eto na, kidlat na. Bang! Banatan ka. Sinungaling. Di po ba? Ganun ang gustong mangyari. Hindi naman ganun ang pamamaraan ng Diyos eh. Di po ba? Kaya sabi ko nga, di ba, kung natatandaan nyo, kung tayo naging Diyos, malupit tayo, di ba? Di ba? Pero sa totoo lang, yan ang isang nagpaiyak sa akin sa devotion. Kung yung ugali ko ang naging ugali ng, kung ako yung Diyos, marami ring namatay talaga eh. Aminin natin. O imagine mo, Sister Rosel, di ba? O ikaw yung naging Diyos, yung ugali mo, ang dami mong pinatay. Diba? Sister Leia, di ba? Naku, ang daming pinutulan ng dila ni Sister Leia kung siya po naging Diyos. Tama? Amen. O isipin ninyo kung tayo po yung naging Diyos. Di ba? O, tama? Amen. Sister Leng, kahit titignan yung mahinahon po yan, pero siyempre po, kumukulo rin po ang kalooban po ni Sister Leng, kahit papaano, magaling lang magpigil po yan. No? Isipin ninyo kung tayo yung naging Diyos, di ba? O. Yun ang gusto natin kasi pag nagsinungaling, di po ba? Kidlat kagad, tamaan ng hindi po ganun eh. Naiintindihan po ba natin? Okay. Now, another thing, no? Bukod sa Exodus 23 verse 1, no? Bayaan na natin sila kung magsinungaling po sila. Talagang minsan nakakapagpuyos po talaga ng ng kalooban. Pero listen to this, as Frank Clark have mentioned, gossip needed not be false to be evil. There's a lot of truth that shouldn't be passed around. Pag-isipan niyo po yan. Kasi minsan talaga, kaya totoo o hindi, talagang ang daming kaguluhang ginagawa po yan. May interest na ma-resolve eh. Amen. Now, believers must be guided by integrity in all areas of life, including political engagement. Kaya nga nakakalungkot eh. No, minsan makikita mo, alam mo, pastor, di po ba? May mga naalaman pa nga ako ng mga pastor na nagmumura. Biro, nakakalungkot. Dahil sa politika. Puro pagmumura po ang ginagawa. Di ba? Paano mangyayari? Tas nasa pulpit ka, sasabihin mo, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Pag nasa Facebook ka, mura. Mura dito, mura doon. Amen. Proverbs 11 verse 3 in the Living Bible translation, a good man is guided by his honesty. The evil man is destroyed by his dishonesty. Yan ang sinasabi po. So kaya sa atin bilang isang mananampalataya, believers uulitin ko, believers po. No? Wala pong congress po, yung tinatawag po na na mga mananampalataya, walang senate po. Ayan. Sa politika lang po yan. Naintindihan po ba natin? But listen to this, engaging in negativity and hostility in politics can damage Christians' witness. Masisira pa, totoo natin. Totoo po yan. Ang dami na po na umimbold na mga Christian po sa politika. Nasira po pa, totoo eh. Diba? Merong nga iba, mga ministro, tumakbo pa. Nag-congressman, yung mga ministro, nakita, nasira pa, totoo eh. Kahit sino po talaga, mataas ang percentage po, no? Na masisira. Ang isa lang sa matibay talaga na nakitaan ko na Kristiyano po, na talagang yung pati biblical principle in-apply sa pamamahala. Yung isang matinding presidente po ng Amerika, si Lincoln po. Si Abraham Lincoln. Talagang pinamunuan niya po ang kanilang bansa ayon po sa karunungan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Pero kung paiirali niya yung sarili na talagang yung masamang ugali, hindi po nakita sa kanya. Amen. O, dito sa Pilipinas, tignan nyo, marami sa ating tumakbo ng mga pastor nga eh.
Di ba? Ano nangyari? Grabe. Yung iba, may mga kwento pa na naging drug lord pa yung iba. Kakalungkot, di ba? Nandun na talaga wala ka na, yung iba ang kinang ng salapi. Madadali po tayo kapag hindi tayo nag-ingat. Amen. Minsan kinakapital nila yung maganda mong integridad. Kukunin ka ng mga political party kasi maganda imahe mo Sa bansang Korea, ganyan ang ginagawa nila. Yung mga pelikula sa kanila, nahango din sa kasaysayan po nila. Ganun ang ginagawa ng mga politician. Kukuha sila ng mga magaganda imahe. Yun na ipampo-frontline nila. Tapos puro corrupt yung nasa likod po. Pero ninyo, nakakalungkot, di po ba? Maraming ganyan. Marami po. Mahirap lang hindi natin masabi. Kasi talagang dumarating po yan. In Matthew chapter 5 verse 16, ito po ang pagkakasabi po. Matthew 5:16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Ilaw yan ang dapat bilang, kahit po sa Facebook, dapat ilaw po tayo. Hindi po tayo nang aaway. Hindi po ba? Kung meron tayong minsan, of course, lalo na yung sarili natin, pwede natin makontrol sarili natin. Yung iba, wala tayong control dyan Minsan, kahit kasama mo sa bahay, may kasama ka sa bahay na gumagawa o nagpo-post ng hindi maganda, maaaring sabihan natin sila. Kaya lang, minsan hindi mo na alam. Alangang bantayan mo yan, 24 hours, naka-Facebook ka lang para naka-social media ka. Tignan mo kung ano pinopost niya sa Instagram o kung ano. Wala Wala ka na magagawa po ron. Kaya lang, mananagot rin po sila. Yun ang mabigat lang rin nun. Kasi may personal accountability yan Amen. So kaya sa ating pong lahat na naririto, mahalaga na maintindihan po natin yan. Halimbawa, ipakita lang po sa inyo, Example, bakit kinakailangan na yung integrity at yung tinatawag po na ito na truth po na ito, maipakita natin. Sa Bible po, pag-aralan po natin ito pong dalawang Bible character in the Old Testament. The example of David and Saul. The example of David and Saul. This is a powerful biblical illustration. Listen to this, At pati na rin siguro sa mga politiko po na kumakandidato po, tumatakbo po. This biblical illustration is so powerful na kung maiintindihan po natin, hindi maiiwasan po yung tinatawag po na bangayan. Palibasa nga, hindi nga po nasunod yung mga politiko po na yan sa Bible Kailangan sila mismo magpasakop muna sa salita ng Diyos. Yun ang kinakailangan po But it is a very powerful illustration para po sa isang tumatakbo, nangangampanya, and of course, sa ating po mga Kristiyano, to avoid the negative campaigning. Makikita po natin ito sa relasyon po between David and Saul, kay King Saul. Ang hari po dito ay sino? Okay. Si David po will be the next in line na nauulinigan na po ni Haring Saul na siya yung posibleng papalit. Kasi, iba na, kumbaga, darling of masses na po si David po Every time na darating po sa battle si David mananalo, sisigaw yung mga tao, chinachant ng mga tao. Si Saul pumatay ng 1,000-libo, si David pumatay ng 10,000. Isipin po ninyo, talong-talo si kumbaga po sa survey, di ba? Kulelat po si si King Saul, siya incumbent, di ba? So, ang gagawin po, siyempre, darling of masses, kumbaga, mahal ng masa po, ito pong si D, di po ba? Mahal ng masa po si D Si D. David, kayo. Wala, makaawayin tayo yan. Wala naman sa Bible yan di ba, mahal ng masa si D? Di po ba? Kasi darling talagang ganun may pagkababaero din po ito si D di po ba? Okay. Mahal siya ng masa, talagang ganun po. Darling of siya, Israel, kahit paano po, O, kita ninyo, ano nangyari po. Iba po ang ginawa po ni David po dito kay King Saul, kahit na magkaroon po siya ng tinatawag po na chance or opportunity to publicly shame Saul, pwede niya na pong hiyain si Saul.
Nung panahon po na yun, pwede niya nang ilantad yung kabilaran po, no? Whatever evilness na alam ni David po, dito po kay King Saul po na to, tignan nyo ang ginawa. In the book of 1 Samuel, chapter 24, verse 6, ito po ang ginawa pa po ni David. Nagpigil po siya. Anong sabi pong ganon? 1 Samuel 24, verse 6, he said to his men, ito na, sabi niya doon sa mga sundalo ni David, the Lord forbid that I should do this to my Lord the King. That I should do this to my Lord the King. I shouldn't attack the Lord's anointed one. For the Lord Himself has chosen him. Hindi ko siya pwedeng atakihin. Bakit? Ang Diyos ang pumili sa kanya. Bakit ko siya atakihin? So kaya dito makikita natin kahit po si David po, tumanggi po siya. Na na gumawa po siya ng masama, magsalita po siya ng masama, at gawan niya ng masama, ito pong haring si Saul po na ito. Amen. Napakalinaw po Dito po makikita po ang tunay na integridad po ng tao. Kasi hindi naman yan sa panahon na talaga, okay tayo. Sabi ko nga, kahit nga kay Esther Ernie, sa atin bilang tao, nasusukat po ang tunay na pagkatao natin sa pamilya, sa kaibigan, sa kasamahan sa negosyo, sa kasamahan sa opisina, kahit saan bilang tao, hindi sa panahon na nagtatawanan tayo. Kailan? Sa panahon na kung saan meron kayong rough situation or stormy weather. Kaya pamilya yan. Kaya yan katrabaho mo. Kasi minsan pagka good times, hindi talaga yan ang sukatan. Ang tunay na sukatan ay kung kailan po talaga dumaranas po. Yes, during the times of testing and trials. Kasi doon naman talaga lumalabas ang integrity. Amen. So, David refused to harm Saul, no? Ang dinemonstrate niya po rito, yung tinatawag na matinding pagpipigil. Kasi pwede niya nang gawa ng masama Di ba? Amen. At hindi lang yun. Meron talaga siyang literal na opportunity para patayin niya si Saul. Di ba nung nasa kuweba? Ano ba madalas na ginagawa sa kuweba? Di ba? Ayan, no? Nung nasa kuweba na po. Kuweba. Malapit, Ebs Ebak. Literal, umebak po talaga si King Saul. Siyempre, nasa sila, wilderness So, anong nangyari po, nanabi po si Haring Saul. Kaya lang, during that time po, nakikita na nasisipat na po siya ni David Di ba? Nasipat na siya. Siyempre, pag umebs yan, kahit sino, umupo yan Wala na, katalikod yan nasa likod si David po, abang nilalanghap niya po yung Totoo po. Yung Ebs po, ang ginawa po niya, pumutol lang po siya nung tela po. Bilang prueba na wala siyang masamang intensyon kay King Saul. Kaya nung sabi nung soldier niya na si Abisai, mahal na hari. David, General David, ito na yung pagkakataon para todasin natin yan siya. Hindi niya ginawa. Anong sabi po niya? In 1 Samuel chapter 26, verse 9 to 11, in Evangelical Heritage Version. But David said to Abishai, tingnan niyo, sabi niya, isa po ito sa mga magigiting niyang commander din, or soldier, do not destroy him. Kasi sabi, kating-kating na po si Abishai, napatayin na to si Saul talaga Sabi niya, do not destroy him. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Tignan niyo, masama ginagawa sa kanya. Papatayin siya. Pinapamanhan po ni King Saul si David. And yet, no may opportunity si David gawan niya po ng equal itong si King Saul. Hindi niya po ginawa. Sabi niya, biro niyo, ang isip niya, do not destroy him. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Biro
nyo, ano ibig po sabihin? Ganong katindi po ang isip ni David. Pag hinirang ng Panginoon yan, hindi mo rin pwedeng saktan. David continued, eto sabi niya, ito ang tamang kaisipan. As the Lord lives, as the Lord lives. Bakit niya binanggit yung as the Lord lives? Kasi hindi naman namamatay ang Diyos eh. Sabi, nakikita ng Lord kung anong mali ginagawa po niyan. As the Lord lives, the Lord will strike him. Bakit binanggit niyan, the Lord will strike him? Hindi para ako o ikaw ang gumanti. The Lord will strike him, or his day will come, and he will die. Or he will go down into battle and be swept away. But listen to the next line. May I be cursed if I stretch out my hand against the Lord's anointed. Kaya kung tutuusin, totoo po, may sumpa po talaga eh. May sumpa. No matter how evil is King Saul, but David maintained his integrity. Kasi alam rin ni David eh, pag ginawa ko yung ginagawa niya, wala na akong pagkakaiba sa kanya. At par na kayo. Parehas na kayo. What makes you different kung gagawin mo rin yung ginawa ni King Saul? Wala. Amen. So, David's example, tinuturuan tayo ng mga mananampalataya dito na we should uphold up righteousness. Ito dapat ang pangawakan natin, righteous. Even in the political arena, sinabihan ka, bobo, tanga, dahil ganito, huwag kang gaganti ng bobo, tanga din. Bayaan mo siya. Amen. Kaya ako, hindi sa kahit na nung 2022, nung last presidential election, talagang meron sa aking yung tumawid na yun, pastor po yan sa ibang church po eh. Ginalang ko rin naman kahit sabihin yung ginanon niya ako. Actually, after naming mag-usap sa Facebook, bumanat, tinawagan ako sa telepono. Humingi sa akin ng dispensa. Naririnig ni Sister Ernie, pinarinig ko sa kanya. Humingi ng dispensa nakita ko, pastor, ganito. Siyempre, charis na lang lahat ng sinasabi niya na yun. 'Di ba? Wala nang yun. Kahit sabi mo nag-ano pa siya, no, wala na. Okay lang, walang ron. So, kaya dun sa pero hindi sa pa man bagay. Nung nangailangan yung church nila ng tulong, tinulungan po namin yun. Kami po ang tumulong po ron sa... Hindi namin winidhold yun sa kabila ng gano'n na So, yun po ang dapat po. So, ngayon ang tanong, I'm about to finish. How should Christians engage in election? Ayan, mahalaga po ito. Paano ngayon tayo lalagay sa eleksyon po na to mananampalataya? So, since negative campaigning contradicts biblical principles, how should Christian participate in politics? Kahit na kayo ulitin ko, kahit anong political affiliation kayo o belief meron kayo, no? Kasi may kanya-kanya po tayo, pero ito dapat ang mangyari po sa atin. Number 1, siyempre, promote truth and justice. Promote truth and justice. When you say promote truth and justice, sa ating pong lahat, kaysa po na magsiraan, bakit magsisiraan ng isa't isa? Diba? Supporter to supporter. Tignan nyo nga yung mga kandidato na yan. Kailan nyo nakita nagsabunutan yung mga parehong kandidato na yan? Diba? Wala eh. Tapos yung mga supporter sa supporter, magsasabunutan. Yung parehong kandidato, sila dapat magsuntukan eh. Diba? Abangan natin magsuntukan si Pacquiao at saka po yung kalaban niya na Diba? Yun ang Pero tayo, supporter sa supporter, hindi dapat ganun. Hindi dapat nagkakaganunan. Tsaka po nainin nyo diba? Kahit yung mga politika na maninira yan ngayon, sa susunod, puro kabutihan na sasabihin. Di po ba? O meron ba kayo naalala noong 2022 na tumakbo, na nakalaban ng pangkasalukuyang presidente po natin? Ang sabi niya, nung magkalaban sila noon, magnanakaw ika yan. Trilyon-trilyon ang ninakaw po niyan. Pagkatapos, ngayon, magkasama sila. Bakit po ba kayo, pagdating sa isyong korupsyon,
Itong pamilya na lang na to, tignan ninyo. Asan ang credibility po nun? Di ba? Wala pagka ganun. Proverbs chapter 29 verse 2, New Life Version. Anong sabi pong ganon? When those who are right with God rule, the people are glad. And when the sinful man rules, the people have sorrow. In every administration, makikita nyo pag matuwid yung namumuno, masaya tao. Pero kapag nag-groan daw po, alam po natin na hindi corrupt yung namumuno. Kayo makakaalam niya na nung majority, kung masaya ba tao ngayon, di ba? Pag masaya ka, di po ba, wala kang takot lumabas ng gabi, ng madaling araw, di po ba? Hindi ka matatakot na lumakad na may hahablot ng cellphone mo. Di ba? Kung kayo masaya ngayon, subukan nyo lumabas kayo ng gabi, ha? At ganyan nyo, magsi-cellphone, sumelfie kayo sa mga plaza. Kung meron kayo nakikita ng mga standby, sumelfie kayo ron. Ay, ngumiti kayo, ha? Selfie tayo. Masaya tayong mamamayan, ha? Subukan ninyo. Sige, kung talagang totoong masaya kayo, walang hipokrituhan, ha? Subukan ninyo. Labas nyo yung mga mamahalin yung bag. Sige. Suot nyo yan. Masaya kayo di po ba? Masaya tayo. Tama? Yan ang sabi po ng Bible, when those who are right with God rule, the people are glad. But when sinful man rules, the people have sorrow. Malungkot. Another thing bilang isang Christian, reject slander and exaggeration. Yan. Tanggi natin yan. Slander and exaggeration. We really have to verify information bago po tayo mag-share, bago po mag-endorse ng any political claims. No? Exodus 23 verse 7 in ERB translation. Be very careful if you say that someone is guilty of something. Don't make false charges against a person. Never allow innocent people to be killed as punishment for something they did not do. Whoever kills an innocent person is evil, and I will not treat a guilty person as innocent. O, kita ninyo? Mabigat po yung salita na yan ng ating Panginoon. So kaya yan, hindi po pwede po na basta-basta po tayo na mag-exaggerate. Ayaw po ng ating Panginoon yung mga bagay po na. And we really have to avoid spreading rumors or distorted narratives. May mga gumagawa po niyan sa panahon po natin na labis po palasak ang kasinungalingan. Alam niyo po yan, mag-research lang po tayo. Minsan, dapat yun ang pagkukuhanan natin ng balitang totoo. Pero minsan sila pa yung kasinungalingan ng mga binabalita. No? Wala tayong magagawa. Hindi naman tayo kahapon pinanganak para utuin tayo ng ganun. Di po ba? Amen. Ano pa? Engage with respect and love. Ayan. Bagamat kahit sabi mong nagpupuyos ka na sa kalooban, kailangan respect and love No. 1 Peter chapter 3 verse 15, God's Word translation. But dedicate your lives to Christ as Lord. Always be ready to defend your confidence in God when anyone asks you to explain it. However, ito ang sabing ganun. Make your defense with gentleness. Ito kulang Sino nagdidepensa po ng with gentleness and respect? Pag dumepensa, pag politika alam na natin yan. Gigil Di ba? Nagpulang-pula yung tenga. Di ba? Nagngangalit po talaga. Namumula yung muka yun ba yung masasabi natin with gentleness and respect? Kadalasan nawawala Pero ito ang Christ-likeness. Wala tayong magagawa kapag gano'n. Magdasal po tayo para sa Pilipinas. Tama po ba? Another thing, ipanalangin po natin ang ating po mga nasa pamunuan. Sa kabila, kasi nasa isang bangka po tayo Pag lumubog po itong bangka po na to, kasama po tayo. Bumagsak ang Pilipinas, bagsak po tayo.
Yun ang ano, kaya wag natin ikatuwa din na talagang hindi nagiging maganda ang anumang bagay po tungkol sa pamamahala. Malungkot po tayo, magdasal po tayo pagdating po dyan. At lalo natin, huwag nating isisi pa. Sasabihin, binoto nyo yan eh. Di ba? Yung mga hindi bumoto dito, sasabihan ka pa, binoto nyo yan. O ngayon, ano kayo? Tapos, pray pa kayo. Hihingi pa kayo ng prayer doon sa presidente nyo na yan. Kahit naman yung binoto niya ang nanalo eh. Kung gumawa rin naman at magkaroon ng problema, papanalangin pa rin yun. Nasa isang bangka tayo. Pag pinagpala yung bansa po natin, pati rin naman sila. Di ba? Di ba? O kita nyo, binalita ng pamahalaan po natin, yung PhilHealth po, lumawig po ang serbisyo. Di ba? Palakpakan naman natin ang ang katotohanan po ng ating Panginoon, ang palakpakan po natin, di po ba? Hindi, lumawig po. Binabalita po yan sa mismong government station po. Kanila pong pinalawig po ang PhilHealth na program. Ibig sabihin, naibalik na siguro po yung pera na kasi inutos naman ng Supreme Court po yun. Hindi naman po ako mautusan ba natin yan. Pero panalangin po natin, sino makikinabang? Di ba? Biro nyo, isipin nyo, yung mga senior, wala nang iintindihin. Baka narinig din po yung dasal po natin eh. Na wala na kayong iintindihin. Magmula ospital hanggang po, ano yung sabi ko? Hanggang huling hantungan, oo. Siyempre, malaking bagay po yun. Sagutin ng pamahalaan natin yung ganun. Lahat naman tayo darating sa huling hantungan eh. Kung hindi mararapture eh. Di po ba? Laking nun. Di ba? Ang pagkakaiba na lang talaga niyan kahit papano, siyempre, yung may pera pa rin. Yun ang ron. Siyempre, yung may pera, medyo maganda po yung yung hihigaan, di po ba? Tas yung dadausan ng service, di po ba? Medyo maayos po, maraming ilaw, di po ba? Yun ang ron. Yan, tapos may pa-catering, di po ba? Yun ang pagkakaiba. Siyempre, hindi na sasagutin ng gobyerno po yung catering. Diba? Biro mo, ilan ang namamatay araw-araw para magpa-catering yan. No. So, yun ang pinakaano po nun. Dapat tayo, nasa isang bansa, manalangin tayo para po sa atin. Ang sabi nga pong ganun dito, no? It's okay to have opinion. It's okay to disagree with someone. No? It's not okay to humiliate them because they don't think the same way you do. Show some respect. Society needs more of that. Hindi naman porket magkaiba po tayo, magkakahiyaan. Yan yung ako po, sa totoo lang, aminin ko, talagang masakit pag sinabihan ka ng nung bobo eh. Di ba? Hindi naman yung political choice ang magde-determine ng kabobohan eh. De sana lahat na lang ng examination about politics na lang, di ba? Yung mag-a-apply ka ng trabaho, ang examination para malaman kung bobo ka o sino binoto mo. Di ba? Gusto nyo ba ganun? Gusto nyo ba ganun? Di ba? Siyempre, hindi na. Ibig sabihin, hindi ang political choice po natin na magde-determine kung bobo o tanga po yung tao. Kung gusto nila talaga, dagdagan nila, bobo ka sa pagpili mo sa kandidato. Ganun na lang, tanga ka sa pagpili mo ng kandidato. Pero yung bobo, tapos lahat na, parang sasabihin, ay nako, mali po yun eh. Mali po yun. Lalo na kung ang magsasabi sa iyo, ako po'y talagang pigil na pigil. Meron akong alam, hindi nakagraduate ng high school. Kung laitin po yung abogado, samantalang abogado po yun, tapos po yun. At ang lumalait po, hindi nakatapos ng high school. Pigil na pigil ako kasi kilala ko po yung hindi nakatapos ng high school po na yun. Kung talupan po yung abogado, para kang nakatapos na. Minsan lumagay din tayo sa Di po ba? Kaya sabi ko, specify nyo, bobo ka sa pagpili ng kandidato kung gusto nyo talagang. Pero bilang Christian, hindi po dapat sila na lang.
sila na lang. Tayong Christian, hindi tayo mag-engage ng ganyan. Hindi po tayo magsasalita ng ganyan. Hindi kalooban ng Diyos, diretso po. Kahit mali yung pagpili po nung Kasi pagpili po talaga yan eh. Naintindihan po ba natin? Lastly, be salt and light. Na alam na po natin yan, nabasa po natin. Matthew chapter 5 verse 13 to 14. You are the salt of the earth, but what good is salt if it lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled and underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Yan ang asin at ilaw po tayo. Diyan tayo makita. Thank you.